presidential awardee is given to Ms. Nag-trending sa social media ang pangiisnab ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o FAMAS sa veteranang aktres na si Eva Darren. Yan ay matapos mag-post ng saloobin ng anak ni Miss Eva Darren na si Dr. Fernando de la Peña. Ayon kay de la Peña, ang karanasan ng ina sa FAMAS event ay disrespectful, unethical at unprofessional. Naglabas naman ng pahayag ang pamunuan ng FAMAS at nanghingi ng paumanhin sa insidente. Ayon sa FAMAS, last minute ang pagpapalit kay Miss Eva na isa sana sa mga presenter ng Special Citations Award. Hindi raw kasi agad nahanap ng production team ang aktres, kaya pinalitan nila ng singer na si Sheena Palad. Sa isa pang post ng anak ni Miss Eva, sinabi niyang nakaupo sa unahan ng kanyang ina na malapit sa stage. Sa huli, tinanggap naman ng pamilya ni Miss Eva ang paumanhin ng FAMAS at umaasang hindi na maulit ang insidente. Sa ganitong klase ng insidente sa mga award-giving body, sino-sino ang may pananagutan? Alamin natin yan sa Legal Ba To? Okay, pag-usapan natin ang legal na aspeto na nangyari sa FAMAS. Meron pa ng legal na aspeto yan. Makakasama natin muli ang resident morning lawyer natin, si Attorney Enrique Buco de la Cruz. Yes. Good morning, Attorney. Good morning. Napaka-pogi, ano? Pero ito, Attorney, diretsahang tanong na, pwede bang kasuhan ni Miss Eva Darren o ng pamilya niya yung FAMAS dahil nga doon sa nangyari? Yes, pwede. No? Sa konsepto ng damages sa ating batas, sino man na maka-cause ng damage sa iba no, ay pwedeng managot at magbayad ng danyos. At meron din tayong tinatawag na vicarious liability. Ito yung konsepto na mananagot ka sa damages na hindi ikaw ang gumawa, kung hindi na idulot ng ibang tao na nasa sa ilalim ng iyong pamamahala. So under the concept of vicarious liability, Article 2180 ng Civil Code, kahit hindi si FAMAS mismo ang may gawa, pero ito ay kapabayaan o ginawa ng isang taong nasa sa ilalim niya bilang isang organizer, siya pa rin ang mananagot kasama nung gumawa. Halimbawa kay third party, or third party yung nasa ibaba, yung nasa ilalim, ganun din? Kasi Kahit sinong bahagi ng programa, basta ikaw ang nagpatawag, ikaw ang nag-organize. May tinatawag nila ng command responsibility. Yes. Naririnig ko yun eh. So, ang tawag sa batas natin, vicarious liability, galing sa concept ng command responsibility. Okay. Attorney, so dahil nandyan na tayo, gusto ko lang tanungin, sino-sino yung mga pwedeng managot? Kasi Yeah. di ba, you're saying na merong mananagot under FAMAS, pero hindi natin na-pinpoint. Sino-sinong pwedeng managot at ano yung loophole or butas? Kasi meron lahat ng mga pangyayaring ganyan, di ba? Ano yung nakikita mo? Yan. At sino? Doon sa Article 2180 ng Civil Code, in-enumerate niya kung sino-sino yung mananagot. No? Yung direktang tao na nakakos ng damage either by negligence o sinadya, kapabayaan o sinadya, siya mananagot. So dito yung nag-imbita. Diba? Yung nag-imbita at yung nag-ayos nung script o yung direktor na nagbigay ng final na desisyon kung sino ang magpipresenta. Kasi yun ang nakaperwisyo. At yung vicarious liability, kung sino yung pinuno ng organisasyon. So kahit nawala siya doon, kahit wala siya doon, basta ikaw ang pinunong organisasyon o nung korporasyon o nung sasakyan. No, na kung nakasagasa ang sasakyan mo, driver mo may dala, kahit wala ka doon, mananagot ka. Vicarious liability. Yan. O, ito naman, attorney, dahil nakapag-post ang anak ni Miss Eva Darren ng sama ng loob niya sa FAMAS organization, may naging paglabag ba siya ng batas? Wala naman. Pag ikaw ay nagpapahayag ng iyong saloobin at wala naman itong defamatory statement, yung sinadyang paninira sa iba. So yung paghahayag ng iyong saloobin, legal yon, walang paglabag sa batas. Bantayan lang natin kung meron kang mga sinasabing nakakasakit sa iba dahil may mali siya. Libel, ang basis niya, malis. So kung free expression lang, free speech lang, saloobin lang, walang mali siya dahil totoo ang iyong sinasabi, wala itong libel. Attorney, sundan ko lang, ibig sabihin po ba, kapag nagbigay ka ng opinion mo, tapos ini-recount mo lang kung ano yung naramdaman mo sa nangyari, wala kang paglabag Wala doon. kang paglabag Pero doon. pag may paninira doon sa tao na Yes. labas doon sa experience nangyari, mo, yun libelous. Correct. yun. Pag meron ka sinabing defamatory, yung narrating a series of facts, pagsasalaysay ng nangyari, walang libel. Kahit na nakaka-offend sa iba. Yung sinabi mo, like, ako ay napahiya dahil pinahiya nila ako. Diba? Yan ay hindi libelous. Pero pag sinabi mong may mga
comments ka tungkol sa personalidad niya, yun ang libel kasi may malis yun. So, kumaga kasi masama ugali niya, Yan. libelous yun. Libelous yan. Ayun. Okay. Ato, attorney, pwede po bang ipetisyon o ipatigil ang taunang FAMAS event kung sakaling hindi naayos ang insidente? At sino-sino po ang pwedeng magpetisyon? Yan, okay. Ang akala kasi ng iba, itong FAMAS ay parang Oscars ng Amerika. No? Sa totoo lang, hindi. Kasi merong batas na nagtatakda talaga nung parang Oscar sa atin. At yun yung Film Academy of the Philippines. Yun. So lumalabas, itong FAMAS ay pribadong organisasyon lang. Parang nag-o-organize ka lang ng beauty pageant sa inyong barangay. So it's just typically a private organization hosting an event. So tulad ng iba pang event sa buong Pilipinas, hindi mo pwedeng pigilan hanggat hindi sila lumalabag sa batas. Ang pwede mo lang gawin ay hindi tangkilikin. Dahil hindi ka naman pinipilit. Kasi tinatanong ko yung mga artista, si Dimples, anong tingin ng mga artista dito sa FAMAS? Ito ba'y talagang inaasam? Alam mo, Mama, ako bilang artista, dahil halos 3 dekada na rin naman ako, ang tingin ko kasi sa FAMAS ay talagang kagaya ng tingin ng lahat ng mga artista sa lahat ng mga award-giving bodies. Ito ay binibigyan ng respeto at pagtangkilik dahil nga ito yung isa sa mga institusyon. Ang tagal na kasi ng FAMAS institusyon. At nakita mo naman, nandun sila Tita Vilma, nandun sila mga haligi. Mga haligi, no? So imagine that, sino ba naman ako para? Pero kasi pagdating sa ganyan, of course, we look up to all, ha? Not just FAMAS. Meron din mga Orian, marami Paluna. So bilang artista, you always want to vie for, of course, the validation of the work that you do and recognition. Pero nakakalungkot nga yung ganitong pangyayari. Nalungkot ako talaga, lalo nakatrabaho kasi Miss Eva. Oo, talaga. So ito nga, lahat ng mga award-giving bodies pwedeng makakuha ng payo mula sa inyo. Pero bago yung sagutin, isang hirit na lang anong liability nung yung bagong star na humaligi sa kanya? Anong hatol sa kanya? Wala? Wala naman. Kasi wala naman siyang sinadya na gawin. Ayun. Nag-pitch in lang siya. Okay. Sumunod lang sa utos. Wala siya. Nababash yun Wala siya. Nababash siya. Kawawa naman. Attorney, payo sa lahat ng mga award-giving bodies, paano ba dapat? Sa lahat po ng award-giving bodies at lahat ng event organizers. Kahit yung mga simple lamang na event sa eskwelahan, mga teachers gagawa ng event, magpiprepare ang mga estudyante, tapos hindi mo isasalang, gumastos na. May pananagutan kayo. Vicarious liability. So ang pag-organize ng events, may responsibilidad sa lahat ng tauhan na inyong gagamitin. Okay, maraming dami naman namin natutunan sa iyo, Atty. Buko. Klaro? Oo, dalas-dalasan natin. Oo. Maraming salamat again, Atty. Buko de la Cruz. Thank you very much, Atty. Buko. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po, masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga, kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.